Magandang araw! Narito muli tayo upang pag-aralan ang asignaturang Mother Tongue. Pagkuha ng detalye at pag-unawa sa grapikong pananda o marka. Pagkatapos ng araling ito, inaasahang makakukuha ka ng mahalagang detalye mula sa informational text na akma sa iyong baitang. Inaasahan din na mauunawaan mo ang pictographs gamit ang pananda at illustrations sa tulong ng tatak o marka. Kadalasang nakakukuha ka ng mga impormasyon mula sa mga teksto o pasulat na forma. Nakapaloob ang mga ito sa nakalimbag na mga salita. Maaari ring makuha mo ang mga impormasyon mula sa pakikinig sa sinasabi ng nagsasalita. Kaiba sa mga ito, makakukuha ka rin ng impormasyon mula sa iba pang uri ng informational text. Ang informational texts ay paglalahad ng mga makatotohanang nilalaman o detalye. Layunin nitong magbigay impormasyon sa mambabasa tungkol sa paksa. Ilan sa mga halimbawa ng mga informational texts ay ang mga aklat, talambuhay, at iba pang babasahin. Sa pagkakataong ito, bibigyan pansin mo muna ang pictographs, illustrations, at infographics. Alam mo ba kung ano-ano ang mga ito? Nakakita ka na ba ng mga halimbawa nito? Ang pictograph ay uri ng graph o graph. Ito ay diagram na kumakatawan sa isang sistema ng ugnayan ng iba't ibang bagay sa pamamagitan ng mga larawan. Sa halip na mga salita lamang ang isinusulat upang maipakita ang mga impormasyon, ang pictograph ay ginagamit upang mas madaling malaman ng mambabasa ang datos o detalye. Pagmasdan ang pictograph na ito. Makikita sa pictograph sa itaas na tungkol ito sa mga paboritong awiting pamasko tulad ng nakasulat sa pamagat. Ikalawa, mababasa naman sa nilalaman ang iba't ibang awitin. Ikatlo, ang kabuuang bilang o dami na ipinakikita sa tulong ng simbolo. Ikaapat, ito ang simbolo o pananda. At ikalima, bawat isang simbolo o pananda ay may katumbas na bilang. Halimbawa, may 10 bata ang pumili sa kumukuti-kutitap na awit. Paano ito naging 10? Dalawang simbolo ang makikita. Bawat isang nota ay may katumbas na 5 bata. Ang simbolong ginamit ay ang nota. Nangangahulugan, 10 bata lahat ang pumili sa kumukuti-kutitap bilang kanilang paboritong awit na pamasko. Ang illustration naman ay isang halimbawa o diagram na nagpapakita ng mensahe. Gumagamit ito ng larawan ng tao, bagay, o simbolo upang magbigay impormasyon. Karaniwang halimbawa na ginagamitan ng panlarawang presentasyon ang mga paalala o babala. Gayon din ang mga bagay na may tatak o marka. Makikita sa larawan A ang ama at bata na nag-uusap. Ipinararating nito ang mensahe na bawal abutin ang mga bagay na may markang X dahil mapanganib ang mga ito.
Nais namang ipaunawa ng larawan B na magkahiwalay ang lalaki at babae, kadalasang makikita ito sa mga palikuran. Ang infographic naman ay nagtataglay ng impormasyon o info gamit ang graph o simbolo, illustration o larawan. Ito ay halimbawa ng infographics. Ipinauunawa na dapat gawin ang pagsusuot ng face mask at paglilinis upang makaiwas sa COVID-19. Gamit ang X, pinababatid na mali ang pagkain ng hindi masusustansya at ang paglalaro sa labas. Tandaan, ang informational text ay paglalahad ng mga makatotohanang nilalaman o detalye. Layunin nitong magbigay impormasyon sa mambabasa tungkol sa paksa. Ang pictograph ay uri ng graph o graph. Ito ay diagram na kumakatawan sa isang sistema ng ugnayan ng iba't ibang bagay sa pamamagitan ng mga larawan. Ang illustration naman ay isang larawan o diagram na nagpapakita ng mensahe. Gumagamit ito ng larawan ng tao, bagay o simbolo upang magbigay impormasyon. Ang infographic naman ay nagtataglay ng impormasyon gamit ang graph o simbolo, illustration o larawan. Ito lamang para sa araw na ito. Maraming salamat sa iyong panunood.